Magandang gabi po, mga kaibigan. Atin pong pag-usapan sa ngayon itong sa part 2 ng aking presentasyon patungkol po sa bagong sagot ng ICC Office of the Prosecutor patungkol po sa motion ng abogado ni Duterte na i-dismiss ang kaso sapagkat po ay wala ng jurisdiction ang ICC. Okay. Para maanukan, ulitin ko lang, ang ang ginawa, ang sinabi ko kanina sa part 1. Sa part 1 po ay sinabi ko na wala ng jurisdiction ang ICC sapagkat number 1, ang binasihan po kasi nung unang pagsagutan, sinabi ng mga abogado ni Duterte ay ganito: wala na pong jurisdiction o wala ng authority na magpatuloy pa ng kaso itong ICC sa kaso ni Duterte sapagkat nag-withdraw ng Pilipinas. Yan pinaka-main argument. Nag-withdraw ng Pilipinas at hindi na ito kasapi ng ICC. Sa panahon na nag-request sila ng authorization to investigate. Ibig sabihin, sa konteksto po ng ICC, ang kahulugan ng investigate ay iba kaysa examination. Ngayon, very brief history. 2017 April, nagsampa ng affidavit sila ni Trillanes. Sinampa nila yung affidavit ni Matubato. At si Matubato naman, ang kanilang kinuha na abogado si Attorney Jude Sabio. Pumunta sila doon, pinangkakuan ng magkano ang bayad sa attorney's fees. Ang problema kay Trillanes, hindi niya binayaran ng tama si Attorney Jude Sabio. So nagtampo yung tao. Namatay siya sa stroke. Kawawa naman. Pero bago siya namatay, nagsalita po siya na niloko lang siya. Hindi rin siya naniniwala sa mga ginawa nila ng Trillanes. Namatay siya. Kasunod nun, wala na si Jude Sabio, ay nangyari po nung 2018, marami pa silang sinumiti si Trillanes. Hindi lang kay Bato-Bato. So, ng 2017 nagsimula, April. Sa 2018, February 8, nag-anunsyo si Fatou Bensouda na siyang prosecutor sa panahon ng yun ng ICC na magkaroon na sila ng preliminary examination. Ngayon, ang tanong, ano yung preliminary examination? Ang preliminary examination po yung pagtitingin sa affidavit na binigay ni Trillanes at saka ibang dokumento binigay ni Trillanes. Pagkatapos, magbubukas sila sa internet. Titingnan nila sa mga YouTube mga sinabi ni Duterte. Tapos sabi pa ni Julia Mutok, Duterte. Kasi Julia Mutok, French. So ang kanyang pag-pronounce ng Duterte ay Duterte. Tapos marami doon narinig nila na nagsasalita si Duterte sa mga video, sa mga TV na kill, kill, kill. Tapos sinabi niya, patayin niyo kung sila'y nanlaban. Kailangan huwag kayo magpapauna. Iyan ang mga sinabi ni Duterte, paulit-ulit lang yan. In other words, wala po siyang sinabi na direkta na basta adik patayin. Wala siyang sinabi kundi pag nanlaban patayin. Siyempre, magpapapatay pa ba, magpapauna pa ba pulis? Tapos ang issue naman, kung totoo ba nanlaban o hindi, ibang issue naman yan. Kailangan resolbahin muna, desisyonan muna na talagang nanlaban. Para naman, sino naman may sala doon? Ang pulis na pumatay. May kasalanan ba si Duterte doon kung pinatay sila ng pulis? Wala po. Iba yon.
Ang may kasalanan do'n yung managot yung mga pulis na pumatay. Kaya hindi niyo puwede ipakulong ang tao sa bagay na wala siyang alam. So, alam naman ninyo, Ruel Villamora, bobo ka kasi. Bobo ikaw. Alam mo naman na hindi nakita ba natin si Duterte na pumaril? Wala. Kaya hindi mo siya puwedeng ano, ang utos ng kampanya niya. Ngayon, sino nagkamali? Yung mga pulis niya. Yan ang pinakatotoo diyan. So, balik tayo po pagkatapos diyan, February 8, nag-anunsyo si Fatou Bensouda na magkaroon ng preliminary examination at ang ginawa nila sa International Criminal Court Office of the Prosecutor, mag-research sa human rights groups doon sa Amnesty International, Human Rights Watch, tapos buksan nila yung mga lumabas na mga balita sa Pilipinas, yun lang po tinitingnan nila. Wala po silang ginawa na sumulat sa Pilipinas na bigyan nyo kami ng dokumento na ganito. Wala silang sinulat sa Pilipinas na nanghingi sa Supreme Court ng kopya ng decision ng Supreme Court. Wala rin silang ginawa na mag-request sa Philippine National Police ng ng records ng mga patayan. Wala po. Ibig sabihin, meron pong tinatawag na negligence on the part or katabaran on the part of the Office of the Prosecutor. Sa panahon na member pang Pilipinas na natapos lamang nung March 17, 2019, ay hindi man lamang sila sumulat sa NBI. Dapat sumulat ang ICC Prosecutor's Office sa NBI, humingi ng records. Sa PDEA, humingi ng records. Sa PNP, humingi ng records. Sa Supreme Court, humingi ng records. Sa Department of Justice, wala silang ginawa kahit isa. Ano ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, walang cooperation, walang pagko-cooperate na nangyayari na ginawa ang Pilipinas sa kanila. Si Duterte naman, understandably, ang ginawa niya, siyempre, madadali siya. Naintindihan niya, madadali siya. So, nung nalaman niya, nag-anunsyo si Fatou Bensouda na magkaroon ng preliminary examination, ay nagpalabas din siya po ng tinatawag na withdrawal. Nagsulat siya ng withdraw ang Philippines sa Rome Statute o International Criminal Court. At tinanggap po yung sulat sa Secretary General ng UN noong March 16, 2018. So ngayon, aware naman, alam naman ng prosecutor na pag nagsampa ay 1 taon na lang ang palugit nila. 1 taon na lang ang chance nila na magdetermina sa kanilang examination para malaman nila kung magsampa sila ng kaso o hindi. Walang pinag-iba yan sa atin sa pulis, na nag-iimbestiga ang pulis. Nag-iimbestiga ang pulis pero ang tawag sa atin investigate. Pero ang tawag doon ay evidence gathering. Tapos kung sabi ng pulis sa atin na matapang, malakas ng ebidensya, saka pa lang sila magsampa sa prosecutor's office. Sa atin, sa ICC, pag naipon na ng prosecutor's office, na marami na silang ebidensya at confident or kumpiyansa na sila sa kanilang ebidensya, saka sila mag-file ng kaso. Sa pamamagitan ng pag-request sa korte. Ang unang 3 klaseng korte diyan, yung unang korte yung pre-trial court. So, magre-request sila na bigyan sila ng authority or kapangyarihan na mag-investigate na, formal investigation. Yan na po yung actual na filing na kapareho sa Pilipinas na magsampa ka sa piskal. Yan din ang katumbas niyan. So, ang ginawa ng prosecutor, alam nila na nagsampa na si Duterte at naaprubahan na, alam naman nila na inaprubahan na ng International Criminal Court ang withdrawal. Pero wala silang ginawa. Alam nila na 1 year na lang sa ilalim ng Article 127. Alam nila isang 1 year, isang year na lang ay dapat nagsampa na sila ng kanilang reklamo. Ang nangyari, wala po. Hindi po sila nagsampa ng reklamo. So, anong ginawa nila? Tatamad-tamad. Ganun lang po yung kasimple. So, noong May 24, 2021, or more than 2 years after March 17, 2019, ay nagsampa ng request for authority to investigate itong si Fatou Bensouda, yung prosecutor ng panahon yun.
Tapos June 16 o June 15 nag-retire si Fatou Bensouda. Pumalit si Attorney Karim Khan, June 16. Nanumpa na bagong prosecutor. Pumalit siya sapagkat binuto siya ng mga member states. Siya nanalo. Pagkatapos, noong September 15, 2021, nagpalabas ng utos ang pretrial court na pinapayagan na nila yung Office of the Prosecutor na mag-investigate. So, mali man yan o hindi, pero alam ko mali yan. Yung mali po yan ang argumento. Pero, for the meantime, ganun po ang nangyari. Wala pa munang argumento. Next! Tumakbo si Karim Khan na. Tumakbo, 21. Kailan sila nagsampa ng request for a warrant of arrest? February 10, 2025. Ilang taon na lumipas mula ng September 15, September 15, 2021. 4 years? Halos 4 years? So, it take them 4 years para magdesisyonan na mayroon silang ebidensya? Diba? So, gano'n na lang, makita mo na talaga ako. Ibig sabihin po, walang ebidensya kasi 4 na taon lumipas, wala silang ginawa eh. So, ano ngayon na nangyari? Tapos, nung nag-request ang prosecutor's office, isa lang ang nirequest nila na arestuhin, si Duterte lang. O mga abogado dito, tsaka kahit hindi abogado, mga pulis na nakikinig sa akin, mga NBI agent na nakikinig sa akin, mga PDEA agent, mga judge, ito po yung aking argumento. Una, kung totoo na may ebidensya sila, lahawak kay labang kay Duterte, ibig sabihin po, dapat sa normal, sa logic na normal na pag-inot ng mga kriminal, kung may mastermind, kinasuhan nila kasi si Duterte mastermind eh. Dapat may tao. 'Di ba? Kung may nagutos, may gunman. Ang ginawa nila, nag-request sila ng warrant of arrest laban na kay Duterte. Bakit hindi kasama yung mga inutusan na magpapatay o pumatay kung talagang mayroon mang inutusan? So, hindi kasama. Hindi rin kasama ang mga pulis na actual na pumatay. Bakit hindi sinampahan ng kaso? Sa ngalan po ng katotohanan na maikukulong mo lamang, makonvict mo lamang ang isang tao kung may proof beyond reasonable doubt ka, ay dapat, sigurado ako na hindi magkakaroon ng proof beyond reasonable doubt, hindi mo maaring mapatunayan na si Duterte ay guilty kung hindi mo maipapakita ang mga pumatay na kanyang kakutsaba. Okay? So ngayon, kung hindi mo makita ang kanyang kakutsaba, how else can you prove I have been an experienced trial court lawyer? 2005 pa ako pumasa sa bar exam. 2006 hanggat sa natanggalan ako ng lisensya 2003. 2023 rather. Ilan yun? So 17 years din ako na mayroong karanasan kung ano ang strategy patungkol sa trial. Wala pa akong nakasalamuha na mga abogado o piskal na magsasampa ng kaso sa isang mastermind sa pagpatay. Dito na lang pag-usapan natin yung kay Percy Lapid na kaso namin. Nagsampa kami ng kaso, may conference case kami ng prosecutor. Sabay namin sinampa pati si Bantag. Hindi pwede na kay Bantag lang kami kumaso. Kailangan yung mga pumatay, yung kumontak sa para papatay, lahat po kinasuhan namin. Sabay-sabay. So ano na lang kaya ang sitwasyon kung ang kinasuhan lamang namin si Bantag? Na-convict na po ang lahat except kay Zulwita na namatay. Except kay Christopher Bacuto na pinending muna kasi total nakakulong naman yon sa ibang kaso sa droga. At hindi pa nahuli yung si Orly na kasama ni Joel Escorial na pumatay. At hindi pa rin nahuli yung dalawang magkakapatid na si Edmond Dimasukat ba?
nakaalala ko, di makulangan. Tapos ang isa, si Israel di makulangan. So, tumakbo sila hanggang ngayon. So, sa ngayon, convicted yung pumaril, si Joel Escorial. Convicted yung mga pulis na mayor na nagplano kung saan kukuha ng pera at kung kaano kukontakin. Si nakakulong, nag-convict na umamin na rin siya, na-convict na rin si Alvin Labra na hari ng mga Batang City Jail. Tapos nakulong na rin, na convicted na rin, sentensyado na rin si Aldrin Micusa Galicia na siyang hari ng grupong Sige-Sige Sputnik Gang, na siya naman kumuha at nag-utos kay John Villamor na kumontak ng killer. At si John Villamor ang kumontak kay Joel Escorial. So convicted na rin si si Arlie ba yun? Peñarredonda. At siya po, Ilonggo group siya ng mga kriminal doon sa Bilibid. At ang papel niya sa buhay, tagabigay ng pera. Kasi binigyan ni Bantag ng prangkesa yung mga Peñarredonda group, yung mga Happy-Go-Lucky group na mga gang. So, ganun ang sitwasyon, na convicted na sila. Si Denver Mayores na tinawagan una ni Ricardo Zoleta doon sa Palawan, convicted na rin. So parehas pong sitwasyon. Hindi kami mananalo laban kay Bantag kung si Bantag lamang kakasuhan namin na mastermind. Ihambing mo ngayon ito sa ginawa ng ICC. Bakit humingi sila ng warrant of arrest laban na kay Duterte? At mahigit nung pinayagan sila na mag-investigate noong September 15, 2021, noong February 10, 2025 lang sila nag-file ng motion na para arestuhin si Duterte. Ilang taon yun? Ibig sabihin po, wala talagang ebidensya. At kung may ebidensya talaga sana, dapat sinabay na rin nila si Bato na pinaaresto, sinabay na rin nila ang lahat ng mga pulis na sa listahan na pumatay, sinama na rin pati si Albayalde, sinama na rin pati si General Romeo Caramat, kasi siyang provincial commander sa Bulacan ng maraming namatay sa probinsya ng Bulacan, sa lahat ng probinsya. At sinama na rin nila yung financier ko, na nagbibigay ng pera sa lahat ng pulis na nakapatay, ito si Edelberto Leonardo Kernel. Dapat sinama na rin nila sa papa-aresto si Ruina Garma. Hindi. Ang nangyari, si Digong lang. Paano nila mapapatunayan na si Digong ay mastermind? Ang sinabi lamang sa mga video, hindi naman matatanggap na pruweba beyond reasonable doubt ang mga video sa balita. Sinabi niya lang, kill. If kumakan kayo, kung manlaban, patayin nyo. Ganun lang ho kasimple yan. So, ibig sabihin, yung elemento na talagang sadyang papatay ang lahat at all cost, kahit walang dahilan patayin, yan po yung tipong patayan na nakukonvict sa South Africa. Na-convict dyan, inamin ni Ongwen na pinatay nila yung kabila kasi ang katwiran niya, mga kabilang tribo yan, pinapatay niyang grupong tribo ko. So, pinatay kahit walang dahilan. Ganon din kay Itaganda. Lahat sila po, wala silang, hindi kagaya kay Duterte, ang pagpatay, kung may napatay man, ay dahil nanlaban. Ngayon, ulitin ko lang, kung hindi man totoo yun na nanlaban, ang dapat parusahan doon ay mga pulis na pumatay, hindi sa Duterte, kasi hindi naman inutos ni Duterte na pumatay kahit na hindi nanlaban. Okay? So, klaro na yan. Ganun ang konteksto. Tapos, nung nahuli na si Digong, isa lang siya, kinidnap nila ni Bongbong Marcos, kasi dyan po ako bumaliktad. Alam naman nila na may batas tayo na kidnapping, ikukulong. Ginawa nila, kinidnap nila kasi wala silang warrant of arrest na lokal. Hindi mo pwede ma-justify. I'm sorry, Solicitor General. I'm sorry, Arlene Berberabe. Hindi pwede yung katwiran ninyo na pwedeng gamitin ang warrant of arrest ng ICC para arestuhin si Digong. Kailangan ang sariling korte natin. Where in fact, nung binasa ko yung pleading ninyo sa
Sulat ng Interpol, nag-utos ang Interpol, provisional arrest. Nag-request provisional arrest. Anong ibig sabihin provisional arrest? Hindi permanenteng arrest. So, kung provisional, ibig sabihin dadalhin nila ngayon sa korte. Natin, sa ating sariling korte. Hindi nila ginawa. So ngayon, ito na ngayon, tumakbo na. Nag-file ng motion o request, ang tawag kasi sa ICC ng motion request. Nag-request ang mga abogado ni Duterte na pinangunahan ni Attorney Nicholas Kaufman kasama ang kanyang assistant lawyer na si Dubs Jacobs na nag-request sila sa pre-trial court ng mga judges na ibasura ang kaso kasi walang jurisdiction dahil nung panahon nung nagsampa sila ng kaso sa pre-trial court ay hindi na kasapi ang Pilipinas. So, anong pinagsuporta nila sa argumento nila na hindi kasapi? Ang argumento nitong grupo ni Kaufman, nilatag nila ang Article 12, Paragraph 2, in relation to Article 13, Paragraph C, ng Rome Statute na present tense ang ginagamit. The pre-trial chamber may authorize the investigation. May, ang salitang ginamit, may, na word. Only to the states who are parties. Hindi sinabi ang who were parties. Hindi sinabi ng who have joined the ICC. Walang sinabi ganun. Ang sinabi, who are parties of the ICC or the Rome Statute. Ibig sabihin ng are, presently, pag file mo, member sila. So kung hindi na sila member, ang Philippines, pag hindi na member, nung time na sinampa, anong sagot? Who were members? Who was member ang Philippines sa time na yun? So ibig sabihin, kung ang ginawa ng prosecutor's office sa katauhan ni Fatou Bensouda ay who was? Philippines was a member. So was ang nakalagay, hindi pwede ang was. So ang argumento ko kanina, pinakita ko pong batas, ang pwede lang ay are. So ibig sabihin, dapat kasalukuyan sa panahon na nagsampa ng request ng investigation, dapat is member ang Philippines. So ipakita ko sa inyo ang pakita ko sa inyo yung tinatawag na Rome Statute, ang batas ng Rome. Ito yung Article 12. Papakita ko sa inyo. Para alam nyo na hindi ako nag-imbento ng kwento. Ayan na, nakita nyo, Article 11. Article 11. So, nasa page, ano yan? Page 11. O ito, para malaman nyo ano yan. Rome Statute of the International Criminal Court. So, punta tayo sa page 11. Yan, page 12. Yan, preconditions to the exercise of jurisdiction. Mga kondisyon bago ka mag-aksyon, jurisdiction. Ano nakalagay? Ito, in the case of Article 3, the court may exercise its jurisdiction if one or more of the following parties are parties. Nakalagay, are, hindi were. Naintindihan na ninyo? Kung are, titingnan mo muna sa panahon, sa oras, sa time, sa araw na nagsampa ng request or motion for investigation, authority to investigate, dapat tingnan mo, member ba siya? Kasi ang utos sa batas ay are. At ladies and gentlemen, kapag criminal law, ulitin ko, hindi pwede po ang malabong batas. Kailangan klaro. Ito, hindi mo pwede ba-interpret na yung mga nang-membro ay kasama pa. Kasi yung mga nag-withdraw na membro, ang tawag dyan ay was. Philippines was. So, ibig sabihin, dyan pa lang ang argumento ay ginamit na ng mga abogado ni Duterte na si Kaufman. So, ano nangyari?
Nakakalungkot. Binasura ng pre-trial court ang motion ng abogado ni Duterte. Pero may katwiran sila. Ang katwiran nila, yes, totoo yan, sabi ng pre-trial court. Totoo yan, na dapat member. Kaya lang, sabi ng pre-trial chamber, kaya lang, ay may sinasabi din sa Article 127 ng ganung batas din. Ang Article 127 ay nagsasabi na kung mayroong kahit anong bagay na may aksyon na sa jurisdiction, ang korte ay pwedeng ipagpatuloy kahit withdraw na. So titingnan natin, ha. O, ito po yung Article 127. Yan. Sabay-sabay natin basahin ang Article 127. Yan, Article 127. Hindi ko ata napadalabas kanina ng ano. Yan ang Article 127. Nakalagay sa Article 127, a state party may, the Philippines, palitan mo ng Philippines, the Philippines may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. Pwede mag-withdraw. Kaya lang sinabi niya, the withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of the notification, unless the withdrawing state notifies a later date. Yan ang first condition. The second condition, notwithstanding, hindi siya ma-discharge sa bilang member ng ICC kung marami pa sa utang sa membership at saka contributions. Yan, number 2 condition. Number 3 condition, pero sa condition na yung mga bagay na pinag-usapan o napagkasunduan sa panahon ng member pa ang Pilipinas o hindi pa epektibong withdrawal ay magpapatuloy. Yan, pangatlong kondisyon. Pang-apat na kondisyon, kung may mga bagay na under consideration ng court ay magpapatuloy kahit nag-withdraw na. Okay? Ayan, o. Basahin ko, ha. Its withdrawal, the Philippines withdrawal shall not affect any cooperation. Hindi makapekto sa anumang kasunduan ng korte na may kinalaman sa criminal investigation at proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate. So, meron ba cooperation? Wala. And which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. So, walang kasunduan. Anong nangyari? Kasunod, pang-apat na kondisyon. Nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court. So, ang tanong, pinaka-issue dito, yung preliminary examination ba kasama siya sa any matter na under consideration by the court? Na ang preliminary examination ay wala naman siyang ginawa kundi manonood, mag-surf sa internet. So, yan ang tanong. Yang ginawa na yun ni Fatu Bensouda ay kanyang gawa lang yun. Hindi siya nagpaalam sa korte. So, ibig sabihin, hindi niya pwede maitali ang buong korte sa ginawa niya na mag-isa lang siya. Ang argumento ko naman na yun ay base po sa prinsipyo na yung 4 na organo o katawan na bumubuo ng International Criminal Court ay malaya sa isa't isa. At ang bawat isa ay hindi niya pwedeng itali ang iba. So, ibig sabihin, kung gumalaw man ang prosecutor, hindi niya pwedeng itali ang korte. Dito, preliminary examination ay galaw lamang ng prosecutor.
hindi kasama ang korte. Kaya ang tanong diyan, kasama pa ba ang preliminary examination na magbibigay na any matter under consideration by the court na magbibigay kapangyarihan sa ICC na sakupin pa rin si Duterte para lilitisin at husgahan? Ang sagot ng pretrial court ay oo, pwede pa. Sinabi ng pretrial court na yes, totoo ang batas na dapat sumunod tayo sa Article 12 na dapat member ang bansa bago tayo pwede payagan ang mga pag-investigate sa tao na citizen ng bansa na yan. Pero sabi niya, may exception. Lex specialis ang tawag nila. May exception to the rule. At exception daw yung Article 127, paragraph 4. Ay, hindi, paragraph 2, condition number 4. Yan. Tapos, ito na ngayon. Ang argumento naman nila ni Koopman, nung nanghingi sila, nag-apila sila sa appeals court, kumbaga, mataas na level na ito. Natalo sila sa pretrial court. So, umakyat sila ngayon appeals court. So, ang argumento sa appeals court, sinabi ni Attorney Koopman tsaka ni Dov Jacobs na nagkamali ang pretrial court sa pagsasabi na pwede pa rin nila lilitisin si Duterte at husgahan dahil lamang sa preliminary examination. Ganito mga puntos dyan ng abogado ni Duterte. Number 1, ang ICC prosecutor ay yun lamang po ang nagsagawa niyang preliminary examination at hindi niya pwedeng tatawagin ang sarili niya ng buong court. Kasi ang salita sa preliminary examination, the court, pag sinabi the court, ito tingnan nyo, basahin natin ulit. The court. Yan, palakihan natin. Nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court. Court. Kasama bang IC ang prosecutor dyan sa the court? Capital C. Na sinabi ko kanina, the prosecutor cannot bind by its own action the other organs or the entire ICC by his action alone. Isa pa, ang sa preliminary examination ginawa nila, ay sila namang nag-usisa. Wala silang hiningi na request sa Pilipinas na bigyan mo nga kami, sumulat halimbawa, pwede na sulat sa Supreme Court, bigyan mo kami ng kopya ng decision sa Supreme Court. This is an official request from the ICC through the prosecutor's office. Walang ginawa ganon. Tapos pwede sila gumawa ng request sa National Bureau of Investigation natin na manghingi ng records. Wala silang ginawa ganon. Pwede rin sila gumawa ng request sa Philippine National Police manghumingi ng mga request ng mga tao na kasama sa mga operations o mga pulis na kasama sa operations na pumatay. Wala silang ginawang ganon. Pagkatapos, pwede rin sila sumulat doon sa Department of Justice natin para humingi ng mga records ng kaso. Wala rin sila ginawa. In other words, there was none. There was no cooperation and there was no matter that was under consideration by the court. Pag sinabi mo court, kailangan yung korte mismo, hindi yung prosecutor. Yan ang unang argumento, isa sa mga argumento ni Atty. Koopman. Pangalawang argumento ni Atty. Koopman ay ang preliminary examination po ay hindi mo pwedeng isama, hindi pwede man natatalo niya yung Article 12, paragraph 2 in relation to Article 13, paragraph C. So ngayon, ang sagot naman ng prosecutor ay hindi, tama yung ginawa ng pretrial court. Nakasama pa rin ang preliminary examination. Pero sinabi ng prosecutor ng ICC, pero mali ang pretrial court sa pagsasabi na tama yung Article 12, paragraph 2 at Article 13, paragraph C. Na kailangan present tense, member pa rin ang estado
ng Rome Statute bago mag-apply ng tinatawag na authority to investigate. Yan ang positioning nila. Tinawag nila na obiter dictum. Ayan, mga abogado ito nakirinig, alam nila yung ibig sabihin ng obiter dictum. Tapos itong Office of the Public Counsel for Victims, halos ganon din ang kanilang argumento. At dahil ang matindi ang argumento nila ni Kaufman na nagbabase sa Article 12, Paragraph 2, Article 13, Paragraph C, ay napilitan na mag-utos ang pre-trial court. Hindi, ang trial, ang appeals court. Inutusan ang prosecutor at ang Office of the Public Counsel for Victims na magdagdag pa sila ng kanilang argumento base sa tanong na ito. Ano ang relasyon ng Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C sa Article 1 to 7? Yan lang, ganon. Ibig sabihin po, hindi magtatanong ng ganon ang appeals court kung walang chance ang kaso na apila ni Digong Duterte. Dagdag niyan, isa sa 5 judge dyan sa appeals court ay dati ng judge na kasama nung nagretiro na judge na ang pangalan ay si Perin D. Britsambot. Si Perin D. Britsambot at ang isang judge na natira na ang pangalan niya ay si Gotsa Kipardanetche. Dali lang pangalan. Mahirap i-pronounce ang pangalan. Lord Panitsi, Lord Judge Gotsa Lord K. Panitsi, ay nagdesisyon noong July, nung unang inakyat sa appeals court ang kaso, nagdesisyon sila na wala ng jurisdiction ng ICC. So ang isa natanggal, ang isa natira. Ngayon pinalitan yung isa na natanggal dahil nagretiro ng bagong judge. So ang tatlong iba pa, maliban sa pumalit, ay naroon pa rin. Pero yung katwiran nung tatlo na nag-go signal, sige, pagpatuloy nyo, i-resume yung investigation, ay makikita mo sa kanilang sagot, hindi sila nagdesisyon sa issue ng jurisdiction sapagkat ang usapan lang naman sa ibaba ay yung kung magpapatuloy bang investigation o hindi. So, ibig sabihin, napakalaki ng pag-asa. So, kanina, nagtukoy naman, ang isa pa palang argumento nila ni... So, ito naman pala, ang sagot naman na bago ng prosecutor ay hindi, inulit nila na hindi yan, obiter dictum lang yung Article 12, Paragraph 2, Article 13, Paragraph C na sinabi ng pre-trial court na umayon na may tinatawag na jurisdiction dapat kasapi ang Pilipinas ng ICC sa panahon o sa araw na sinampa ang request for authorization to investigate. Or ibig sabihin yan na nagsampa ng kaso. Tapos, sinabi nila na exception to the rule, yung tinatawag na preliminary examination. Inulit lang nila rin. Ngayon ang tanong, ganon din pala yung sagot na bagong sagot ng Office of the Public Counsel for Victims. Ngayon ang tanong, hindi na sana, magdidesisyon na lang sana ang appeals court. Pero bakit nag-isip pa ito na magdagdag na paliwanag? Inutusan pa rin ang prosecutor at saka Office of the Public Counsel for Victims. Inutusan, gumawa kayo, mag-argumento kayo dito, limitado lang ang issue. Ibig sabihin po, malaki ang chance na si Digong mananalo. Ang issue lamang ay, ano ang relasyon ng Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C sa Article 1 to 7, Paragraph 2. Yun lamang po. So, ngayon, para maintindihan nyo, babasahin na lang din natin. Kanina,
Ang sagot pala ng prosecutor ay, pwede daw yon basta nakapag-preliminary examination, kahit hindi na member, ay pwede pa rin daw magpatakbo ng jurisdiction. Ang kanilang argumento, isa pa palang argumento nila, ay sa ngalan ng katotohanan na karumal-dumal ang krimen at ang batas ng Rome Statute ay binuo para isawata ang mga karumal-dumal na krimen sa mundo, ay kailangan ipagpatuloy ang jurisdiction ng korte kahit pa nag-withdraw na ang Pilipinas. Ganun. Ganun ang argumento. Ano naman ang sagot ko dyan? Kung ganun pala, unang tanong ko, ano ang pinagkaiba ng bansa na hindi pa naging membro at ng bansa na naging membro pero umalis pagiging membro? Anong pagkakaiba? Wala, di ba? O so ngayon, hindi naman argumento na kung ang bansa ay hindi member ng ICC o Rome Statute, ay hindi sila pwede magsakop ng kaso ng mga karumal-dumal na krimen na nangyari doon sa bansa na hindi kasapi ng ICC. Tama, wala silang karapatan at hindi na ginagawa. Katunayan, nung naging member ang Pilipinas, ay mariin na dinidiin ng ICC na ang wala namang question, kasi ang aming tinutukoy na krimen na pag-usapan natin ay yung krimen lamang na nangyari sa panahon na member pa ang Pilipinas ng ICC. At ano yon? Mula sa petsa na November 1, 2011 hanggang sa petsa ng March 16, 2019. So anong ibig sabihin yan? So nung naging member ang Pilipinas, ay ang krimen na sinakop nyo ay yung member pa lang ang Pilipinas. Pero bakit hindi nyo sinama mga karumal-dumal na nangyari na krimen na nangyari Abril, Mayo, Hunyo ng 2021, na 2019? Bakit nyo sinama? Kung ganun pala ang argumento ninyo na dapat itigil ang tinatawag na karumal-dumal na krimen, paano naman ang karumal-dumal na krimen na nangyari sa panahon na si Marcos Sr. ang pumatay ng mga MNLF, pumatay ng mga tao, pumatay ng mga civilian na Muslim? Pwede pa ba natin siya dalhin sa ICC? Dahil sa daming karumal-dumal na ginawa, kasama na yung nangyari sa Malisbong, sa Cotabato, sa South Cotabato, sa Malisbong, na kung saan nagdadarasal ang mga Muslim nating kapatid. Tapos pinapatay ng mga sundalo, niratrat ng mga sundalo ni Marcos. Pero tanong, may utos ba si Marcos doon? Sagot, wala. Mga sundalo na lang yun. Pero parusahan ba natin si Marcos Sr. dahil doon? Hindi natin maparusahan. Dahil wala naman tayo, hindi naman natin nakita na siya nag-utos, papatayin na mga yun. Pero kung argumento nyo, kahit na hindi member, ay paparusahan pa rin dahil sa inyong pakay na dapat matigil sa mundo ang mga karumal-dumal na krimen, edi bakit hindi nyo balikan si Hitler? Hanapin nyo si Hitler ngayon, hindi pa nakasuhan yun. Hanapin nyo si Mao Zedong, 6 na milyon na Chinese ang pinatay. Hanapin nyo si Pol Pot, maraming pinatay sa Myanmar, sa The Killing Fields. Di ba? Ganun ang argumento ko sa kanila. Kaya hindi sila pwede mag-argumento na kahit man hindi na member ang Pilipinas, pero kailangan pa rin daw ay maparusahan yung krimen na nagawa sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Illogical, di ba? Yan ang argumento ko kanina sa part 1. Na part 2, dagdagan ko. Sa part 2, ay kung papayagan natin na mag-investigate pa rin, magkaroon pa rin ng jurisdiction
dahil nakagawa na ng preliminary examination ng February 8, 2018, ang ibig sabihin, kung nag-apply sila noon ng authorization ng May 24, 2021, pwede pa ba sila mag-apply sa 2030? Pwede pa ba sila mag-apply sa 2050 kung patay na si Digong? Ganon po ang import. Ganon ang ibig sabihin ng papayagan mo dahil nangyari yung preliminary examination sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Kung ganon, walang limit. Kahit 1,000 years later, after now, pwede pa sila magsampa ng preliminary, ng motion for investigation? Motion to authorize them to investigate? Hindi. So that is absurd. Yan ang kasunod ko na argumento. Which is the same argument ng mga judge. Ito si judge na nag-dissent. Ipakita ko sa inyo mga judge na nag-dissent. Ito, dissenting opinion of Judge Perin Debritsambaut and Judge Lord Kipanidze, Gotcha Lord Kipanidze. Yan, ibig sabihin, dissenting, kontrang decision, kontrang opinion. Doon na tayo sa dulo. Sinabi nila, okay, dito na tayo mag-umpisa. In our view, the wording of Article 12.2 indicates that the appropriate time to make a determination as to whether the preconditions of Article 12 of the statute are met is when, kung the exercise of the court's jurisdiction is triggered. And when can it be triggered? Not when the crimes were allegedly committed, but, in other words, the preconditions to the exercise of the court's jurisdiction must exist at the time of the actual exercise of the jurisdiction, which, according to Article 12, is when the state is a member. Present tense. Diniin yan nila ni Judge Britsambaut at Second Judge Lord Kipanidze na kailangan ay member. So sabi niya sa paragraph 27, just as a state that is not or is no longer party to the statute cannot refer a situation to the court under Article 13A of the statute and thus trigger the court's exercise of jurisdiction, though it may accept the jurisdiction of the court under Article 12.3. The prosecutor cannot commence the process of triggering the jurisdiction of the court once a withdrawal has become effective and the state in question is no longer a party to the statute. Yan ang desisyon namin ng dalawang judge. The court's jurisdiction must be triggered before the withdrawal has become effective. Yan ang sinabi. Put differently, once the state's withdrawal has become effective, the prosecutor can no longer open an investigation. So sabi, bearing in mind that the Rome Statute is an international treaty, an international criminal code at the same time, two concomitant interests may be discerned when a state withdraws from the statute. Article 1 to 7 of the statute guarantees to the state parties a right to withdraw from the statute. In this regard, we consider that it is a fundamental right of the states to decide whether they want to be bound by a treaty or not. So, we are also mindful of the statute's important objective to put an end to impunity. Yan din naman ang gusto. But there is a clear potential conflict between those two competing considerations. Indeed, there is a risk that the state may use its right to withdraw from the statute in order to shield certain persons from the court's jurisdiction.
So, we consider and statute that the statute strikes the right balance between these competing considerations. One that withdraws to avoid punishment and one that provides for a procedure that enables the court to prevent misuse or miscarriage of justice by giving the prosecutor time of 1 year to wrap up its investigation and file the case if necessary. Ganun po. So, kailangan pa ba natin ito? Hindi ba natin maintindihan to? So, sabi niyo, we are of the view, 1 year is sufficient. Tama lang 1 taon para makagawa ng hakbang ang prosecutor ng ICC. Did you see that? Ha? Did you see that? So, bilang pangako ko, bilang pagmamahal ko sa batas, gagawa po ako ng motion for leave na i-submit ko sa appeals court. Observation ng isang Pilipino sa nangyayari sa ICC. Isa ito sa argumento na sasabihin ko. So ngayon, titingnan natin ngayon ang iba pang sagot ng bagong sagot ngayon ng pandugtong na sagot ng prosecutor at saka Office of the Public Counsel for Victims. Okay, unahin natin ang sagot ng prosecutor. Ito ang sagot ng prosecutor. Additional prosecution observation. Yan. Tapos, ito ang sagot nila. Submissions. In the prosecutor's view, the pretrial chamber, palakin natin, the pretrial chamber was incorrect. Hindi daw tama ang pretrial court sa pagsasabi sa obiter dictum na yung Article 12 paragraph 2 and 13 paragraph C require a state to be a party to the statute at the time of the court exercise of its jurisdiction. Hindi sila conforme sa decision ng pretrial court na yung Pilipinas ay dapat member pa ng state. Pero ang decision ng pretrial court ay dapat member. Kaya lang sabi na exception to the rule sa Article 127. At it constitutes, ititingnan na exception to the rule bilang lex specialis, special law, kung sa English pa. So number 2, the chamber's interpretation of Article 127, paragraph 2 is better understood as consistent with paragraph 2 of the statute rather than lex specialis. Alternatively, even if the chamber was correct in obiter dictum, its primary holding remains correct, namely that jurisdiction is preserved by Article 127, paragraph 2 as lex specialis. Walang dinagdag na bago ang prosecutor. Ganon pa rin ang kanilang argumento nung una. So sinabi nila, either way, the chamber correctly concluded that a state's party withdrawal from the statute before the authorization of the investigation does not preclude the court's exercise of jurisdiction over Article 5 crimes allegedly committed when it was still a state party. In this case, the chamber correctly found that the Philippines' withdrawal from the statute did not preclude the court's exercise of jurisdiction over Mr. Duterte. So, that the chamber's obiter dictum was not correct, hindi daw correct. Nevertheless, ganon din niya, paulit-ulit lang argumento niya. Ano naman ang sinabi ng mga abogado ng mga biktima? Ito naman. Ito naman sinabi ng mga abogado ng biktima. Yan. Victims, further submission. So, ano sinabi nila?
Submission, doon na tayo sa submissions. Submissions. How should Articles 12, Paragraph 2 and 13, Paragraph C of the statute be understood within the court's legal framework and jurisdiction? Yan ang tanong, pero itong sagot nila. The legal representative recalls that Article 12, Paragraph 2 and Article 13, Paragraph C of the statute provide the following. Preconditions, o inulit nilang batas. So sabi na sa Paragraph 7 na, in relation to the said provisions, the appeals chamber or appeals court previously held that the jurisdiction of its court is or its competence to deal with the criminal cause or matter under the statute is defined by the statute itself. In particular, the appeals chamber opined that the motion of jurisdiction, the notion or the idea of jurisdiction has four different facets or phases. Subject matter of jurisdiction. Number one, rationit materiali. Yan pong jurisdiction over the subject matter jurisdiction. So based on jurisdiction is or rationate materiali. That is jurisdiction over the persons or persona. Or territorial jurisdiction over the territory or rationin loci. And lastly, jurisdiction rationit temporis as to the time. So this passage find expression as the statute. Article 5 specify the subject matter of the jurisdiction of the court, namely the crimes over which the court has jurisdiction, sequentially defined in Article 6, 7, and 8. Jurisdiction over persons is dealt with Articles 12 and 26, while territorial jurisdiction is specified by Articles 12 and 13. B, depending on the origin of the proceedings. Lastly, jurisdiction rationit temporis is defined by Article 11. Therefore, sabi ng mga abogado ng mga biktima, Articles 12 and 13 of the statute define the parameters of the court's personal and territorial jurisdiction once the prosecutor has initiated a preliminary examination or investigation pursuant to Article 15 of the court's overall legal framework on jurisdiction. According to prominent legal scholars, said provisions were an outcome of lengthy and intense negotiations of drafters, such a part of a package deal. Walang kwenta itong kanilang argumento. Isa pa, how do Articles 12, 13, and 7 of the statute interact? What are the consequences of such interaction? Both generally in a specific case at hand. O, sabi nila, number 9, as mentioned, supra, the relevant articles are necessary parts of the interwoven jurisdictional architecture of the court as discussed during the negotiating process. Kumbaga, malabo, hindi succinct, hindi solid ang kanilang counter argument. Panay motherhood statements, yung mga general statements. So, ngayon, sinabi ko sa aking title ay gumaganda na ang chance ni Digong Duterte na mananalo. Kasi yung sagot nila ay mahina. So dito, ay masasabi ko na mananalo si Duterte. So ang gagawin na lang natin is magra-wrap up tayo, mag-part 3 ako. Sa bukas na yung part 3. Okay, si Roland Hoxon. Okay, Sir Toto, bring him home. Good for the country. Roger Estribor. Halilihan mo si Rocky, back up kay Kaufman, attorney. Gusto ko nga sumulat sa kwan. Basta susulat ako sa ICC. Rolando Hoxin. Okay, Sir Toto, bring him home. Okay, si Roger Estribor. Okay, sa po si Gorospe, Maria Elena. Ang talino niyo po talaga, sir. Salamat po sa pagpuri sa akin. Roger Estribor, Attorney Toto, diniscriminate ng ICC, principle, policy, and decisions. Galing. Helen, IS-1, uwi na si Digong. Babatokan si Marcos. Ben Marwerte, ang Russia, saka Israel, mayroong warrant, kahit hindi member. Yan pa ang sa ginawa na po nila niyan, Ben Marwerte, dyan po sila nagagalit ang ibang bansa sa kanilang ginagawa. Dapat hindi na pinakailaman kapag hindi member. Ang katwiran po nila, in fairness to the ICC, ang katwiran nila kung bakit nila inisyon ng warrant of arrest si Putin at saka si Netanyahu at saka si Netanyahu si Galan ay sapagkat yung biktima nila ni Putin at saka Netanyahu ay kasapi ng ICC. So according to their argument, basta kasapi ng ICC, protektahan namin, papaaresto namin ang mga pumatay sa mga tao ng member namin. Ganun po ang argumento nila. Which is napakahirap po
Napakahirap i-maintain, eh. Kaya nga binira sila ni Trump, tinanggalan sila ng sinanction, hindi sila maka-withdraw ng kanilang bangko. Hindi sila makapadala ng ano, ng kanilang mga pera, hindi maka-withdraw kasi dumadaan pa sa US market, US currency market ang kanilang mga sweldo diyan sa ano, iba pang mga bagay, pati Amazon hindi sila maka-order sa Amazon. Hindi sila makabili ng ticket through Amazon. Kaya ang nangyari ngayon, diyan na sila gagamit ngayon, ikot-ikot sa Europe. Yan ang problema nila. So naimbag nga rabi, Romel Bengso, naimbag rabi, kada kayo amin. Ay. Jorem, naimbag rabi, Kapsat, Doc, Engineer Toto, watching from Ilocos Norte, solid Duterte forever. Emmanuel Chan, best topic, Solar Philippines. Mamaya na yan, Solar Philippines. Ben Marhuerti, John Dubs, hindi na po dapat asahan ang release ni Caperde dahil binabayaran ni BBM ang ICC para manatili sa The Hague si EPRRD maliban lang kung biglang naging presidente si BP Sara. Yasmin Martin, Doc, anong klaseng court yun? Detain mo na bago ang investigate? Yan nga ang mali nila, eh. Detain mo na bago investigate. Tapos bakit isang tao lang ang inaresto? Dapat sabay pati sila ni Bato kung talagang may ebidensya sila. Dapat kasama ang mga gumawa ng krimen, hindi lang yung mastermind. So ICC, bulok, kangaroo court. So Leonard Alexander Gliani, sabihin mo yan kay Trillanes. Sabihin mo kay Trillanes, Toto, kalbo, nagpapatawa ka, tumigil ka na, hindi ka abogado. Ay, abogado pa rin utak ko kahit natanggalan ako lisensya. Pasensya ka. Hindi nababala ang talino ko. Isagani Mindiola, Sir Toto, nabili natin ni Marcos si Edso Recto. Nabili na. Sabihin mo kay Inso yan. Batikos niya kay Duterte, kamping-kamping kay Triling at kay Bangag. Ay, nako. Kainso, binswistado ka na. You better think it over. Berje Piquero, nag-live si Attorney Libayan. Sir, same kayo, very informative topic. Ganun ba? Rodi Rabi. Tapos Andrea Guico, maya pa bingi. Sa mga kabanin ko, maya pa bingi. Kakto, as always, Sir Toto, maganda ang inyong paliwanag. Kayo, visit ang mga trolls ni Bangag. The best ever president of the Philippines, Digong, number 1. Berje Piquero, drug on war is not classified as crimes against humanity because only the policy of the President of the Philippines. Ruel Villamora, kaya ang Doc Toto Bobo. Frankshin, Siyongko Binanate. Hi Doc Toto, watching from Ontario, Canada. Praying na magpalaya ang sana si PRD. He deserves the truth. I salute all your arguments. Go, go, go. Salamat po. Otixcom, guilt is personal po. Tama po, dapat personal yon. Hindi pwede na pumatay ang pulis, si Duterte ikukulong nyo. Mali yon. GCN, good job, Boss Toto. Sa totoo lang, kalang talaga kasi alam mo ang batas kung ano pwede. Tapos, Bergie Piquero, magsabay kayo ni Atty. Libayan, very safe, informative. Bobo kasi ang mga nagsampa ng kaso, kaya hirap na makakuha ng probable cause. Ang prosecutor, kaya puro civil case ang tinatanggap ng ICC, hindi crimes against humanity. So, si Buknoy, bring him home. Salamat, Buknoy, sa iyong, kung kayo man meron na kayo, bigyan nyo naman ako ng sticker, special super sticker. Kasi wala talaga akong pera. Ka Serlito Pornias, maupay nga gabi, Doc Gausing, sa galing mo sa batas at paniniwalaan, payag ka ba kung kunin ka ni Sara bilang kabinet? Ay, payag na payag ako magiging kabinet. Huwag lang magiging kabinet ng board, Secretary. Helen Baguio, Bergie Piquero, ICC, bulok-bulok, sabi ni Atty. Libayan. Reggie Piquero, Gregory Remolta. Hi, hello po, Doc Idol Toto. Doc watching from Phoenix, Arizona. God bless you and your family always. Salamat po. Tapos, si Ben Marwerte, kung mag-submit ka ng motion sa appeals court, mag-submit din ako ng counter mo. Mag-submit ka kung gusto mo. Sino sa atin paniwalaan? Melba Bakbak. Thank you, attorney. Bring him home. Arnel Villanueva. Amelita Villanueva. Talagang may birtod kayo, attorney. Ayan. Glenmark. Good move. Doc Toto, mabuhay ka po.
Ramil Bengson, Tirador, Dr. Toto, best analysis. Madam, madami na naman na naasar sa analysis mo. The Road Runner, ICC Bulok, Sweet Lover Grace, good evening po. At Tony, so, Cabaldo, BBM like father, like alam mo, pinapahiya lang yung mga Ilocano, pinapahiya lang ni BBM eh. Tsaka mga Waray eh. Nanay niya Waray, tatay niya Ilocano. Nagnanakaw ka pa. Pinapahiya mong lahi mo. Nako. Sana hindi ka na nagnakaw para pupurihin ka namin. Kita mo, si Amy, ibang galaw niya, iba kaysa sa'yo, ang layo. Kasi naintindihan ni Amy na ang binigyan lamang kayo ng Pilipino, kasama mga Ilocano, ng chance na ma-recover ninyo ang inyong pangalan. Pero anong ginawa mo, Bungbong? Imbis na i-take advantage mo itong panahon, itong pagkakataon na mabaliktad mo, na mapamahal ka sa mga Pilipino, ay hindi mo ginawa. Bagkos, nakaw dito, nakaw doon ang ginagawa mo. Ang kasalanan mo po, klaro na po. Klarong-klaro, huling-huli na. Sabi ni Father Siscon na bishop ng Balanga, Bataan, huling-huli na! Di pa umaamin! Bumaba naman kayo! Maawa kayo! Ano kaya? Mag-compose ako ng kanta automatic dito. Tapos mamaya gagawin ko. O ikaw, BBM, mag-resign ka na dahil halata ang iyong pagnanakaw. Ayan, pagandahin ko na lang. Yan, gano'n na lang. Si Cabado, BBM like. Sige, hanggang dyan. Sweet love, grace. Paki-like na lang, paki-share, paki-join po sa aking channel. Lahat ng gustong mag-review sa bar exams at gustong matuto sa batas, mag-join kayo sa aking channel. Kasi mulang ngayon, maggagawa na ako, magle-lecture na ko sa patungkol sa bar exam. Di, bago ako isara, I will give you a tip. This is the first tip. Just to teach you how it should be done. Sundin ninyo po, mayroon akong isasuggest sa kung sino ang gusto mag-take kumuha ng bar exam para makapasa kayo kagad. Alam nyo, ang pagsagot, yun ang basihan kung makapasa ka ba o hindi. Marami sa mga nag-take sa bar exams, alam nila ang batas. But then the problem, Romel Bengson, is they do not know how to correctly express themselves. Naka-English yan, hindi naka-Tagalog. Gamitin ninyo ang aking batas, 3-sentence rule sa pagsagot sa bawat tanong sa bar exam questions. Yung 3-sentence rule, I'll give you an example. A question that was given during my time when I took the bar examination in 2025. When I opened the booklet and the test paper for constitutional law, the question that I cannot forget is this. A was elected as mayor of town X. In the next election, A was re-elected of town X, second term. After the second term, A ran again, and he was elected again for the third time of town X. And then, during the third term of A, the town X became a city. Then, in the fourth election, A again filed a certificate of candidacy for mayor again for the fourth time of X, now a city. Question, will you allow him to run? Yan, ganun ang question sa barisan. Don't be afraid to answer yes or no. The weight of your answer will be rated by the examiner based on the reasons that you give, not based on their conclusion. I cannot forget that my answer or my conclusion was this. Yes,
comma, that was the first sentence. Yes, comma, I will allow A to run again. Number 2 sentence. The prohibition of 3 terms limit applies to a particular local government unit. Second sentence yan. That's the law. Next, sinat kong facts, yung argument ko. Number 3 statement. A town is one local government unit and the city is a separate and another local government unit. Ganun lang po kasimple. So ngayon, halimbawa, sinagot ko, no, I will not allow him to run. Ano magiging katwiran? Number 1 statement. Number 2 statement. The Constitution prohibits political dynasty. Number 3 statement. Allowing him to run is to circumvent the law against political dynasty. Tama rin, di ba? Ayan. Yan lang ang aking sample. Kaya, yung mga nakikinig dito na gusto kumuha ng bar exam sunod, join my channel. Dr. Todo Causing Channel. I will give lectures there. The very easy. Maalala ninyo, kung gano'n ako kasimple, tagalugin ko ang lecture ko para maintindihan ninyo. Para kung sumagot na kayo, magaling kayo sumagot sa examination nyo sa September 2026. Okay? Magandang gabi po, bayan. So, Dennis Causing, kapatid, Ben Marwerte, Di Milyang, Katoto, salamat sa iyo kung vlog watching from Toronto. Salamat. At Sweet Lover Grace. At send mo po ako ng Gcash. Ito po yung Gcash ko. Pero manghingi na lang talaga ako. Wala talaga akong pera pang ano eh. Pang papile sana, mag-file sana ako sa Korte, Supreme Court laban kay Hirwolya. 091 0917 3007796 Gcash ko yan. Pwede rin Maya. Pwede rin yan GoTime. Pwede rin ang MoneyPay. Yung Manny Pacquiao Pay. MoneyPay. Ganon din ang number ko. Tapos, Palawan Pay. Yan din ang Palawan Pay ko. So, kahit saan po dyan, pwede nyo padalahan. Tapos, pwede nyo padalahan sa aking video. Ayan. Tapos ito naman ang video number ko. Account, savings account. Number 004580-368-536. Ayan po. Ayan, kung talagang matulungan nyo ako, please lang, tulungan nyo ako. Si Mirna Comer, President Duterte is the best leader of our country. So Mirna Duterte is the best president. Marami pong kukonforme dyan. Kasi sa panahon pa lang niya, kahit sang lugar sa Ilocos, sa Norte, sa Apari, hanggang Tawi-Tawi, wala pong mga nag-isturbo sa kalsada natin. Walang naglalako ng mga droga. So, ngayon, sa katotohanan lang ng buhay, gano'n naman talaga, gulpi di gulat ang kailangan para tumigil sila sa pagbebenta. Ngayon po, sa panahon ni BBM, I'm sorry, BBM, abutan lang. Ngayon, gumagamit sila, nagpapalalamove pa, nagpapagrab ng mga droga. Carlito Di Malaluan, Pag-asa, Quezon City, Mr. Causing. Okay. Sweet Love Grace. Okay na po. Nakita ko na po. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Have a good time. Have a good Monday. Bukas na lang po ako mag-live.